Ngayon, ito ang ipagtaka nyo. Tingnan ninyo itong mga taong ito. Nagsasalita na bumabalik sa pagmumukha nila yung sinasabi nila. Bakit? Rapid fire! Pag-usapan natin itong mga magsisitakbo, o napapabalita ng mga magsisitakbo. Actually, may lumabas ng mga pangalan na sinasabing ito raw ang senatorial lineup ng partido ni Digongyo, o hindi natin malaman kung partido ba yan ni Digongyo o nung anak niya, di ba? Hahati-hatiin nila mga kaibigan so ngayon, itong mga pangalang ito, ina-identify ito kay Digongyo. Alam nyo kung titignan ninyo yung ticket nila, si Bato, di ba? Si Bongo, mga kaibigan. Sino pa? Yung mga walang kwenta. Si Kibuloy, mga kaibigan. Ngayon, alam mo ninyo kung titignan ninyo yung ticket na yun, pamatay yun Pamatay na ticket. Pamatay ng bansa at ng mamamayan. Yan ang lilipol sa atin. Yan yung indikasyon na kung itong mga ito, ang mga magsisipanalo bilang senador, mga kaibigan, wala ng Pilipinas. Sipin mo, ilarawan ninyo sa isip ninyo. Anong klaseng bansa magkakaroon tayo? Pagkaya na yung mga yan ang nakaupo na, at hindi na naalis sa pwesto si Digongyo. Pero sa matinong pag-iisip, kapag kayang line up na yan, ang ipinagmalaki nila, katawa-tawa yan. Sa totoo lang, kitang-kita mo na Kitang-kita na itong ticket nila, wala ito Mga kaibigan sira ulo lang talaga boboto dyan O sipin ninyo ito mga hindi naman, si Philip Salvador ba, paano ba naging PDP laban yan? Damuhong yan. Mga kaibigan, ba't nandyan yung mukha niyan? Hindi ba? Sino ba yan? Mga macho dance. Mga ano lang yan Mga nanggagatas lang ng matrona yan Mga kaibigan Sipin ninyo. Ngayon kung pumustura. Hindi ba? Ngayon, ang sabi, ito, presidente ba yung ganito? Si Marcos, kahit na gano'n hindi sinasabi yan Alam niyo kung ano sabi? May gano'n ako. At bakit sa ut-uta ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo because of the incongruity. Hindi magkasya Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging si Marcos, kung maybe constant use of aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin?
Di natin yung mga senador ngayon para mabakante. Binabanggit niya yung sinabi ni Presidente Marcos. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo... Hindi naman nakapagtataka kasi naglutangan after election di ba? Mga inchik dito sa Pilipinas. Yung crony, number 1 crony, yung front ng China dito sa Pilipinas. Biglang namulaklak ang negosyo namunini namayagpag, mga kaibigan. Namayagpag ang mga illegal na negosyo dito sa Pilipinas ng Pogo. Namayagpag din po ang mga drug lord. At magtaka kayo, basta inchik, sangkot sa droga, walang naparusahan o nahuli man lang ang mga otoridad. So hindi na ho kataka-taka, hindi ba? Yun tumutugma doon sa sinabi ni Del Rosario. At alam naman natin, pati yung ating West Philippine Sea o yung ating mga teritoryo sa West Philippine Sea, mga kaibigan, ay hinayaan na maghari-harian dyan, kamkamin ng China. At ayaw igiit ng administrasyon ni Digongyo yung pong ruling sa dihig. Kaya sinagot siya ni Digongyo. Sipin ninyo, sino nananakot? Hindi ba? Nananakot mga kaibigan Ito yung ginawa nila sa loob ng 5-6 na taon, di ba? Ngayon, sino ba sa palagay nyo ang hindi minura nito, tinakot nito? Lahat tinakot niyan Hindi ba? Tayong mamamayan, lahat tinakot niyan Walang ginawa yan. Walang habas na hatiin ang bansa natin. Di ba? Pati partido, inahati niyan. Ang tawag nga dyan divide and rule. At saka divide and conquer. Ang pamamaraan sa para makapanatili sila sa pwesto, di ba? Kasi mas madaling maigiit ang sarili nila sa pwesto kung watak-watak, Kung watak-watak. Talagang padapa na ito kasi isipin mo yung mga original, katulad ni Coco Pimentel, syempre original siya dyan, di ba? Dahil sa tatay niya nagpapatakbo niyang PDP laban nung araw pa Isipin mo, sa inyo yan,
kayo ang mas mahabang kasaysayan na nagdadala ng PDP, kaya yan iilang piraso lang kayo, kaya walang miyembro yan. Ang pinag-uusapan, kayo yung kilala di ba? Identified, pag sinabi mong PDP laban, Pimentel, di ba? Sapagkat isa sa founder ng Padapa, yung tatay niya, di ba? Si nasirang Nene Pimentel. Akalain mo mapatalsi ka ng mga eskolta guerrilla? Bali ba yung mga miyembro ngayon na yan, nagsisamahan lang, ayun lang. Di ba? Sapagkat, nandyan yung labangan, nandyan yung darak, mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Willie Revillame!